Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maging bayan ng pari at haring banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kaniyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kaniyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na tila baga mabigat ang mga salitang binitawan ni Jesus Nazareno. Ayon sa kanya, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sa unang dinig, para bang napakamakasarili ang hinihingi ni Jesus. Paano natin masasabi sa isang ina na mas unahin siya kaysa sa kaniyang sariling anak? E paano kung kaniyang anak ay may sakit, nilalagnat, at may masamang kalagayan? Paano natin masasabi sa isang anak na mas mahalin siya kaysa sa mga magulang nitong nagpalaki sa kanya? Ngunit mga kapatid, kung susuriin at pagninilayan nating mabuti, hindi tayo inuutusan ni Jesus
na huwag mahalin ang ating pamilya. Ang ibig niyang sabihin ay ito: kailangang ayusin natin ang mga hanay o pagkakasunod-sunod ng ating mga pag-ibig. Kapag uunahin daw natin ang pag-ibig sa Diyos, hindi nababawasan ang pagmamahal natin sa ating pamilya. Bagkus, lalo itong mas higit na nagiging dalisay, mas totoo at mas wagas. Sa paanong paraan, Father? Dahil nagmamahal tayo, nagamit ang pinakamalalim at pinakamataas na uri ng pagmamahal. At yan ay ang pagmamahal sa Diyos. Kaya nga sa ating ebanghelyo, may 3 mahalagang punto at paalala sa Jesus na dapat nating tataglayin sa ating paglalakbay. Unang-una, pasanin natin ang ating mga krus kasama si Jesus Nazareno. Sabi ni Jesus, ang hindi nagpapasan ng kaniyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat. Mga kapatid, lahat tayo may kani-kaniyang krus. Maaaring ang krus na ito, problema sa loob ng pamilya, problema sa asawa, problemang pinansyal, problema dahil sa sakit o karamdaman, o maaaring problema dahil sa mga maling relasyon. Marahil marami sa atin, dahil sa bigat ng krus na kanilang dinadala, gusto na nilang takasan ang mga ito. Ngunit ipinapaalala sa atin ni Jesus na ang krus ay hindi parusa. Ang krus ay isang pagkakataon upang tayo ay mas higit na magmahal. Uulitin ko po mga kapatid, sapagkat ito'y napakahalaga. Ipinapaalala sa atin ni Jesus na ang krus ay hindi parusa. Kung hindi ang krus ay isang pagkakataon upang mas higit tayong magmahal. Wala kasing tunay na pag-ibig kung walang sakripisyo. Kapag yakap-yakap natin ang ating krus kasama si Jesus Nazareno, ang ating mga luha, ang lahat ng ating pagod, nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan, at ito ay nagiging daan tungo sa kaligtasan. Kaya nga pagmasdan ninyo sa isang sidewalk vendor, umaraw man, umuulan sa mga sandaling ito, bumagyo man o magkahulihan, hindi nila alintana ang pagtitinda. Mas tustusan lamang ang pangangailangan ng pamilya. Nagsasakripisyo dahil nagmamahal. Ikalawa, pag-aalay ng sariling buhay. Napakaganda ng winika ni Jesus. Ang nag-iingat ng kaniyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang nawawalan ng kaniyang buhay dahil sa Panginoon ay makakatagpo nito. Sa panahon ngayon, tila baga ang lakas ng hatak ng pagiging makamundo. Minsan natutukso tayong mag-imbak ng pera, ng yaman, ng karangyaan para lang sa ating sarili. Kaya nga ang isang pusong nakasarado na dahil sa kaniyang sarili ay isang pusong hindi na nabubuhay. Natatagpuan lamang natin ang tunay na kaligayahan kung tayo
ay matututong magbigay at ilalaan ang sarili para sa Diyos at kapwa. Ang buhay natin, mga kapatid, parang isang binhi. Kailangan nating mabaon sa lupa at mamatay sa sarili upang sa gayon tayo ay mabunga ng masagana. Ikatlo, magbigay tayo ng buong puso. Sa pagtatapos ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus ang isang napakagandang pangako. Ang sabi niya, ang sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng pagpapala. Mga kapatid, minsan po, pakiramdam natin, napakaliit ng ating mga kakayahan. Ang tingin natin sa ating sarili, wala tayong milyon-milyong pera para magbigay. Wala tayong malaking posisyon para baguhin ang lipunan. Ngunit nakikita ng Diyos ang maliliit na bagay. Uulitin ko, nakikita ng Diyos ang maliliit na bagay. Ang isang ngiti sa isang taong namomroblema, ang isang message at pangangamusta sa isang kaibigang nag-iisa, ang pagtitimpla ng kape para sa asawang pagod na galing sa trabaho, o kahit pag-aabot ng tubig sa isang taong nauuhaw. Sa mata ng Diyos o sa mata ng mundo, tila baga walang kwenta ang mga ito. Pero tatandaan natin, sa mata ng Diyos, ito ay may halaga at may kabuluhan. Walang kabutihan na napakaliit ang hindi kayang palakahin ng biyaya ng Diyos. Uulitin ko, walang kabutihan na napakaliit ang hindi kayang palakihin ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, tanungin sana natin ang ating mga sarili batay sa tatlong paalala ni Jesus Nazareno. Sino po ba ang nasa sentro ng ating buhay? Tinatakasan ba natin ang mga krus o niyayakap natin ito ng buong pag-ibig? Iniaalay ba natin ang ating buhay sa Diyos at kapwa sa ngalan ng pagmamahal? Marunong ba tayong magbahagi at magbigay sa kabila ng ating kasalatan? Hayaan nating baguhin ni Jesus ang ating mga puso. Ialay natin sa Kanya ang lahat ng ating pagod, ang lahat ng ating mga tiisin, ang lahat ng ating mga krus na pasan-pasan sa ating balikat. Ialay natin sa Kanya lamang ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, maging ang ating mga sarili. Dahil alam ng ating mga puso na ang sino mang nagbibigay ng lahat-lahat kay Jesus Nazareno ay tatanggap ng higit pa sa kanyang iniisip at inaakala. Isang buhay na ganap, isang buhay na puno ng kagalakan, at isang pag-ibig na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.